Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento, please don't forget to click the notification bell sa ating channel. Nagdududa ako sa asawa ko. Oo, tama kayo nang narinig. Nagdududa nga ako sa asawa ko. Kaya't naglagay ako ng tracking o ng tracker sa cellphone niya. Hello mga kabebe, sumulat ako sa inyong programa dahil gusto kong ibahagi ang pinagdaraanan ko ngayon. Masyado nang mabigat eh. Etong daladala ko at naisip kong sa pamamagitan ng pagbabahagi ko nga sa inyong programa ay kahit papaano mabigyan ako ng kaginhawaan o kalinawan sa kung ano ang aking pwedeng gawin. Itago niyo ako sa pangalang Samantha. At ito ang aking kwento. Meron akong asawa. Kasal na nga kami for almost 6 years. Masyado na nga kami maraming pinagdaanan sa buhay. Year 2023. Nangyari yung pinakamasakit na mararanasan ko sa buong buhay ko. 2 taong gulang ang anak namin. Nang ito'y pumanaw. Para kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Grabe yung pighati na naramdaman namin. Simula nung mawala ang anak namin. Hindi kami tumigil sa pagdarasal. Dahil pakiramdam ko nga na mas lalong tumibay ang relasyon naming mag-asawa. Mas tumindi ang pagmahal namin sa isa't isa. Nandiyan yung care sa akin ng mister ko sa tuwing umiiyak ako. But fast forward to this day. Iba na. Iba na ang pakiramdam ko. To the point na nagdududa nga ako sa mister ko. Driver ang mister ko. Isa siyang Grab driver. At ako naman, rumaraket. One day pa nga, sa sobrang pagdududa ko sa mister ko, naisipan kong lagyan ng tracker ang cellphone ng aking mister. Etong ang application na ito ay isang tracker application kung saan pwede mong malaman kung nasaan pumupunta ang iyong o ang taong may-ari ng cellphone na yun. Basta't dala-dala niya yung cellphone na yun. Naisip ko pa nga na baka kapag nag-install ako noon sa cellphone niya, mawala ang agam-agam ko. Pero mga kabebe, wala pang 2 araw. Na-discover niya na nakapag-install ako ng tracker sa cellphone niya. At imbis nga na maintindihan niya ako sa ginawa ko, agad-agad niyang tinanggal ito. Binura niya ang tracker na inilagay ko sa cellphone niya. Ang sabi ko naman nga sa kanya, pinagkakatiwalaan ko siya. At bilang isang Grab driver, ang mister ko ay isang Grab driver. Gusto kong malaman kung nasaan na siya. Dahil maraming aksidenteng nangyayari sa paligid. Pero mga kabebe, deep inside, alam ko rin naman sa sarili ko na may pagdududa rin talaga ako sa kanya. Kaya't pinilagay ko iyon sa cellphone niya. Yun pala mga kabebe, yun na ang simula ng hindi namin pagkakaunawaan sa araw-araw. Lagi nga kaming may pagtatalo. Ayaw niya raw ng pakiramdam na para siyang may CCTV sa katawan. Hindi naman nga yun ang gusto kong maramdaman niya.
Lagi siyang naiirita sa akin. At sa tuwing tinatanong ko siya kung niloloko ba niya ako o kung may ibang babae ba siya. Kasi pakiramdam ko nga'y meron ng iba. Mas lalo siyang naaasar sa akin. Hindi pa nga niya ako pinagpapasensyahan. Ang laki-laki ng pinagbabago niya. Yung simple gesture lang, tulad nung kumain ka na ba, nasan ka na, kumusta ka, nasan ka na. Hindi man lang niya na itatanong sa akin yung mga bagay na yun. Hindi man lang siya nakakapag-update sa akin. Ultimo yung tawagan namin. Hindi na niya ako tinatawag sa ganoon. Basta lagi siyang naiinis kapag tinatanong ko siya. At pakiramdam ko pa nga ay na-fall out of love na ang mister ko sa akin. Sabi niya, nagger na ako. Aaminin ko. Parang ganoon na nga. Nagiging nagger na ako. Dahil natutuliro ako, nababaliw ako, kakaisip ko kung meron nga ba o hindi. At kung bakit siya nagbabago. Dumatating pa nga sa puntong napagsasabihan ko siya ng hindi magagandang salita. Nasusumbatan ko siya na sa mga bagay na naibigay ko noong mga panahong ako ang provider sa pamilya namin. Dati kasi ako yung malakas kumita. Pinili ko dati na hindi siya pagtrabahuhin para every time na kailangan ko siya ay nasa tabi ko siya. Dahil enough naman yung kinikita namin noon para sa pamilya namin. Dahil kaya ko naman lahat i-provide . Pero simula nung nagtrabaho siya bilang isang driver, lagi nilang siyang wala. Namimiss ko siya. Na para bang hindi na niya ako nabibigyan ng oras. Na para bang nagmamakaawa na ako na mabigyan niya ako ng oras. Mabigyan niya ako ng pansin, mabigyan niya ako ng lambing. Hindi na nga niya napaparamdam sa akin espesyal ako. Araw-araw nagtatalo kami. Araw-araw ina-assess ko ang pagmamahal niya sa akin kung bakit nga ba nag-iba na. Meron na nga bang iba? Mahal pa ba niya ako o may mahal na siyang iba? Malayo na nga yung loob niya sa akin mga kabebe. At araw-araw ay tinatanong ko siya at hindi ko nakukuha ang sagot. Ano nga bang gagawin ko? Kaya isang beses nga, sinubukan ko siya. Dito ako nagbaka sakali na kung ito ang gagawin ko, malalaman ko na kung ang mister ko ba ay may pakialam pa o wala na talaga. Nagpaalam pa nga ako sa kanya 3:00 sa madaling araw. Sinabi ko sa mister kong may pupuntahan ako. Sabi ko magpapahangin ako. Pero ang sagot niya lang sa akin, ingat ka. Ingat ka. Hindi ko nga alam kung gusto niya ba ako makapag-isip-isip or wala na talaga siyang pakialam sa akin. Ang gulo-gulo na nga ng isipan ko. Mga kabebe, hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar. Kasi kaya lang man ako naging ganito. Dahil sa mga inaarte niya. Kaya lang ako ganito kasi namimiss ko na ang dati kong mister. Namimiss ko na ang dating kami. Namimiss ko na kung paano kami magmahalan dati. Kung paano, pinapakita ng mister ko yun sa akin. Dati. Nakikiusap ako sa kanya na umuwi na siya ng maaga. Para lang yung gawain na mag-asawa ay magawa namin. Kaya lang lagi siyang nagre-refuse. Lagi niya nga sinasabi sa akin na babiyahe siya, kailangan niyang kumita ng pera. Ilang beses na akong sumubok na pakiusapan siya na umuwi na lang ng maaga. Pero hindi niya nga ako napagbibigyan. Kahit pa sabihin ko sa kanya na ako na ang bahala sa araw mo, babayaran ko na lang yung kita mo. Walang epekto yun sa kanya. Lagi akong naiiwan mag-isa sa bahay. Mga kabebe, matagal na nga kaming walang make love ng asawa ko. Wala nang init ang namamagitan sa aming dalawa. Panay init na lamang ng ulo. Marami na nga nagsasabi sa akin na kung gano'n ang nararamdaman ko, baka kailangan ko na ngang i-let go ang asawa ko. Pero ayokong ibang tao magdesisyon para sa akin. Gusto ko, ako mismo magdedesisyon para sa sarili ko. Kaya lang habang ang patagal ng patagal, pasakit ng pasakit. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Litong-lito na nga ako.
Sana ay mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po mga kabebe. Muli, ako po si Samantha at ito ang aking kwento ng buhay.